meron ako sa inyong gustong i-share, no? Gusto ko sa inyong i-share paano ako gumaling sa sakit ko. Alam niyo kahapon, when I flew out, papunta dito sa Toronto. So, this is a 5-hour flight from Vancouver, no? Sumama yung pakiramdam ko. Nagkaroon po ako ng flu. Tail end na kasi nung season. Pabago-bago, pabugso-bugso. Yung transition kasi na yan ng winter to spring. Ang daming nagkakasakit, no? Ang daming viruses. And siguro may napulot akong virus somewhere. Siyempre, sa dinami-dami ko ng pasyente. Yung default ko kasi mga kapatid, isa lang yung inaasahan kong doctor na magpapagaling talaga sa akin. Siyempre, ang Lord lang, no? Pag mga bagay-bagay, mga kapatid, na wala sa control natin. Katulad nito, sino ba naman na nagplanong ganito na siyempre nasa travel ka, tapos hindi mo naman inaasahan na magkasakit ka, tapos yung uri pa ng sakit, hindi yung basta-basta, buti sana kung low carb, ano lang to, no? Buti sana kung mataas lang na sugar, ano mong gagawin mo eh? Mag-fasting ka lang, okay ka na. Umiwas ka lang ng kumain ng meal, okay ka na, or babaan mo lang yung carb intake, hindi eh. It is something beyond my control. So kung iba-ibang tao, siguro parang freak out na rin, no? Kasi hindi ako familiar sa lugar na to. Siyempre may car rental pa ako lang mag-isa magja-drive from the airport, tapos wala pa akong kasama, wala namang mag-aalaga sa akin. Yung asawa ko nasa work, yung anak ko naman kasama niya yung team niya. Ang inaasahan ko lang naman talaga magpapagaling sa akin ang Lord. Hindi nga ako nakapag-pray ng gusto kong haba ng prayer kasi I really felt yung impact, no? By the way, I encourage you ha kapatid, kung wala ka pa nito, oh, I encourage you, kailangan mong bumili ng ganito. Pocket Bible ito. So, yan yung notebook. Ito yung ating devotion journal natin. Ito yung Bible, no? So, yun. Di sabi ko kagabi, Lord, ikaw na po yung bahala sa akin, Panginoon. Pagalingin niyo po ako, Lord. Alam mo, kapag ka kasi talagang wala kang ibang inaasahan kundi ang Lord lang, meron kang tinatawag nating childlike faith. Yung pananampalataya mo, parang bata, no? Ano bang ginagawa ng bata, mga kapatid? Di po ba yung mga anak natin, asang-asa talaga sila sa atin, no? They really rely on us to make everything okay, right? No, isang araw, yung anak ko, bigla na lang sinabi sa akin, magagabi na, ma, kailangan ko ng cereal box. Eh, wala naman po kaming cereal. Eh, di syempre naman yung nanay, dali-dali, pati yung tatay. Kasi, ganun talaga eh. Pag magulang ka, ikaw inaasahan ng anak mo, then, you know, na ikaw lang talaga yung maaring magbigay ng solusyon, right? Ako po ay child of God, right? When you are a child of God, wala ka talagang ibang aasahan kundi yung Lord. I knew na hindi talaga ako makakatulog for the night. Kasi kapag ka ganun po na hatching ka ng hatching, na sakit ng ulo mo, na runny nose, ganyan, di ka talaga makakatulog. True enough. Pero ang Lord, sobrang gracious ng Lord, binigyan niya pa rin ako ng 5 hours straight. And lo and behold, pagising ko, ito na po mga kapatid. Hindi pa man po 100%, pero kita nyo, wala na po yung mga sneezing, wala na po yung sakit ng ulo. Konting ano na lang, sniffles, but overall, I'm feeling great. Ito ay sa biyaya at grasya lang ng Lord. Sobra po talaga ang Lord tumugon. Kasi alam niya eh, siya lang talaga yung inaasahan ko. Kaya kapatid, this is an encouragement for you sa mga nag-iisa sa buhay na walang matakbuhan, na mga feeling mo, the things are not within your control. Dumulog ka doon sa kung sino lang ang may control sa lahat. Kahit gaano ka pa ka-healthy, ako, healthy naman ako, right? Pero mga ganitong bagay talagang dumarating. Kapag ka po tayo ay umasa doon sa totoo lang na may control sa lahat ng bagay, magkakaroon tayo ng kapanatagan. That's why I was able to sleep na maayos. Kasi alam ko, ang Lord, hindi naman ako pababayaan ng Panginoon. Alam ko na ang Lord, isusustain niya ako. Hindi ko man makamit yung instant na paggaling, pero I know that He's going to give me strength, He's going to give me comfort. Ganyan po kasi talaga ang Panginoon, mga kapatid. Kapag ka ikaw ay umaasa lamang sa Kanya, He really takes care of you. Hindi ko sinasabi na we go after the Lord dahil lamang pagpapalain tayo. Hindi po. Actually, baliktad. Go after the Lord. And ang pagpapala will come after you. The more mo hinahabol mo si Lord, the more na ang Panginoon yung focus ng buhay mo, the more ikaw hahabulin ng pagpapala. The moment kasi makilala mo ang Panginoon, hindi mo siya sasambahin dahil lang gusto mong mabless. Sasambahin mo siya for who He is. Ganon siya ka-gracious na hindi ka niya pababayaan dahil alam niya yung puso mo eh. Nakikita niya yung desire ng puso mo. Nakikita niya ano nagmo-motivate sa'yo. Hindi ka niya pababayaan. Huwag mong baliktarin. Hindi ka lang sasamba. Hindi ka lang mag-worship sa Lord. Hindi ka lang magpe-pray kasi may kailangan ka. Hindi siya genie in the sky, kapatid. Kaya ikaw, kung meron kang sakit, kapatid, meron kang karamdaman, ginawa mo na lahat, nag-low carb Mediterranean ka na, nag-exercise ka, nagpa-doktor ka na, hindi ka pa rin gumagaling. Baka spiritual po yan. Kapatid, seek the Lord. Magpakonsulta ka doon sa pinakamagaling na doktor.